buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Go! Every day with Jesus is sweeter than the day before. And it's possible only if we get to know Jesus more and more. What will make us fall in love with Jesus more is when we get to know His heart more and more. Ang pag-aaral natin ngayon is ang hakbang para lalo nating makilala ang puso, ang pag-ibig, ang kabutihan ni Jesus. Pinamaganda nating Go! Salamat Panginoon dahil kayo'y maibigin at talagang dahil doon, pwedeng-pwede na lalo kaming ma-in-love sa inyo. Salamat dahil kayo'y Diyos ng pag-ibig at nawa ang pag-ibig na ito ang makilala namin higit sa anumang mga katangian ninyo na ipinakilala nyo, lalong pinaliwanag sa ministry ng iyong anak na si Jesus. Teach us, O God. Lead us unto a deeper understanding of you so that we fall in love with you more and more. Forgive us our sins. Cleanse us. Empower us to see your truth. In the name of Jesus, your Son, our teacher, our healer, and the greatest lover and friend of all, we pray with thanksgiving. Go! John 8:2. Early in the morning, Jesus went to the temple. The people came to Him and He sat down and started teaching them. Kung meron talagang ministry ang Panginoong Jesus, ito ay ang ministry ng pagtuturo. He was called Rabbi, teacher. At eto na naman, meron na naman siya itinuturo at tamang-tama, merong biglang mangyayari na magiging napakagandang visual aid, exhibit A, ng kanyang itinuturo. Kung ang itinuturo niya ideya, ngayon magkakaroon ng isang practical application. A lesson from the Lord will be given bone and meat and flesh in a real, life-threatening condition that actually becomes a problem to many people. John 8:3-5, isang napakamatandang kwentong pinapaulit-ulit, subalit hindi na uubusan ng leksyon para sa ating lahat. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" Hindi malayong isipin na ang itinuturo ng Panginoon ay teaching tungkol sa pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad sa kapwa. Kaya heto bigla ang isang napakalaking challenge kung paano i-apply yung katuruan na yon. The verses do not say that this woman was a prostitute nor married. We don't know anything about her except that she was caught in bed with a man who was not her husband. The verses also do not say that the man involved was married. What we know was, ngayon, ang isinasakdal lang yung babae at hindi yung lalaki who was her partner in crime, so to speak. Kitang-kita natin agad dito yung bias ng religious system, ng legal system ng Israel nung panahon ni Jesus. Nung unang panahon actually, panahon ni Moses, parehong paparusahan yung babae at lalaki na nangangalo niya, na nagkakaroon ng sexual relations na hindi naman sila ang mag-asawa. Kung ano ang nangyari sa paglipas ng panahon, ngayon sa panahon ni Jesus, babae na lang ang pinaparusahan. Yung lalaki, hindi. There was already a big twisting that happened to the law and its application. So the man, the other half of the party, was nowhere, was not condemned. At idiniin nila, malinaw sa batas ni Moses na ang ganitong uri ng babae ay dapat batuhin hanggang mamatay. Kita natin agad ang conflict. Napakalinaw ng conflict, the law of Moses in light of the law of Jesus.
Yung itinuturo niya na pag-ibig, itinuturo niya na pagpapatawad, babangga ngayon sa katuroan ni Moses na sinasanto, pinopoon, institusyon ng bayang Israel. And what was to follow? A demo. A practical application of Jesus' teaching. Malaki ang tanong, so much was at stake. Ano ang gagawin natin sa babaeng ito na malinaw na iniuutos ng kabatas ni Moses na kailangang batuhin hanggang mamatay? John 8:6, they asked Jesus this question because they wanted to test him and bring some charge against him. So we are told immediately what the intention of the question was. It was a lose-lose trap. Wala kang susulingan para manalo. Talo ka kahit saan. Lose, pag kinondemn niya yung babae, kasi tatanungin sa kanya, where is the love? Akala ko ba loving ka? Akala ko ba forgiveness ang itinuturo mo? Bakit papatayin itong babaeng nagkamali? Inconsistent with your teaching. Pero lose din siya pag kinondemn niya o hindi niya kinondemn. Pag sinabi niyang hindi, huwag nating i-condemn, where is the law of Moses? Where is the Old Testament in all of this? Kahit anong isagot niya, paparusahan ba o hindi ang babae, it was designed to trap him. Pagka sinabi niyang huwag parusahan, may legal law na pwedeng gamitin laban sa kanya at siya naman ay isasakdal kasi hindi niya sinusunod ang law ni Moses. Pag sinabi naman niyang batuhin, mababaliwala yung itinuturo niya na law of love and forgiveness. John 8:6-7. Anong gagawin ni Jesus? But Jesus simply bent over and started writing on the ground with his finger. They kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, if any of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. Jesus mysteriously stooped to the ground and began to write on the dust with his own finger. We are not told what he was writing. Then, when people insisted to get an answer from him, he said, if and only if you may continue what you want to do. You may stone her to death in one condition. The first one to throw a stone should never have sinned. And remember, it was the first stone only. Only one had to be sinless, and the sinful others may throw the succeeding stones. Hindi ni-require ni Jesus na ang lahat ng tao doon ay walang kasalanan para makabato. Ang requirement lang niya, yung walang kasalanan, pwedeng bumato una. It goes without saying na yung mga may kasalanan iba, pwede na kayong sumunod. Basta may mauna lang. Isa lang ang kailangan para matuloy ang batuhan. All that was needed by the mob to be able to stone the sinful woman was one sinless judge among them. Isa lang. Lahat kayo may hawak na bato, pwede nyo siyang batuhin, pero ang qualified mauna, yung walang kasalanan. Yun ang sagot ni Jesus sa tanong. Ang tanong ay, babatuhin ba o hindi? Pero, he gave a non-direct answer, which was a win. Check. Kasi, hindi siya mabubutasan sa legal court kasi hindi niya sinabing, huwag batuhin. It was an all-in-one answer, which was also a win. Kasi, hindi rin naman niya sinabing batuhin. Therefore, hindi mapapawalang bisa yung itinuturo niya. So, pero ang total effect was a big echoing no. Huwag siyang batuhin while giving his enemies no legal instrument in their hands. Hindi pwedeng mapatunayan sa kanilang hukuman na sinabi ni Jesus na huwag batuhin. Hindi rin naman pwede sabihin ang sagot ni Jesus ay batuhin. Implied lang, hindi sapat para maging ebidensya sa court. But it was a big no because no one among them was sinless. And if no one is qualified to throw the first stone, there can be no second or third or succeeding stones. It was
the greatest answer that could be given in such a situation. Pagkatapos sabi sa John 8:8, once again he bent over and began writing on the ground. Malaking palaisipan sa mga scholars kung ano yung sinusulat ni Jesus. Pero kung ano man yon, naging basihan yon para yung mga tao walang maglakas ng loob bumato. Siyempre, lahat nakatingin sa kanya, tapos yumuko siya sa lupa, nagsulat. May mga scholars na nag-iisip na isinulat niya doon ay mga kasalanan ng mga taong nandun na gustong mambato. At matapos siyang sabihin na, sige, yung walang kasalanan, maunang bumato, yumuko siya uli at ang tinapat niya naman doon sa mga kasalanan, yung mga kaparusahan sa bawat kasalanan na yon, na maaaring stoning to death din. Alam natin na napakalakas ng effect ng isinulat niya kasi ang nangyaring bunga sa mga taong galit na galit at gustong bumato, John 8:9, the people left one by one, beginning with the oldest. The judges inhibited themselves from the case. No one was qualified to throw the first stone, therefore no one could throw the second or the third, the fourth, the fifth, or the succeeding stones. John 8:9-11. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. So Jesus' answer forced the judgmental people to condemn themselves. Kanina, yung buong mob gustong i-condemn yung babae. In fact, they already condemned her. But with the answer of Jesus, na kung sino ang walang kasalanan, maunang bumato, nagsulat pa siya sa lupa na maaari talagang mga kasalanan ng mga nandun, wala na ngayong may lakas ng loob na mambato pa. Nawalan sila ng moral upper hand dahil may mga kasalanan din sila. It was a master stroke. Ang galing ng ginawa ni Lord. Sinagot niya nang hindi niya sinagot legally. Therefore, hindi siya pwedeng i-demanda. Pero meron tayong dapat intindihin dito and we should take note of that the discussion of a person's sin is private matter between the person and Jesus only. Yes, inungkat din ni Lord. Sabi sa kanya, meron bang bumato sa'yo? May natira pa ba na nga ako sa sayo? Hindi iniwasan ni Lord yung topic. Hindi naman niya pinaligtas yung babae sa topic na yon. Pero, diniscuss niya nung wala ng tao. Hindi niya tinanong yung babae habang nandun pa yung mga accusers. Kasi manggugulo yung mga yon. Mga akusa, sasali sa usapan. Pinag-usapan yung kalagayan ng babae, pero privately. Jesus opened the issue only when there was nobody else present. When they were alone, the crowd having left. The mob then had, and the people now have no business convening to discuss and judge people's sins. Yun ang isa sa mga napakalinaw na nandudumilat na application nito galing kay Jesus. Walang pake ang mga tao sa kasalanan ng kapwa nila. Hindi sila para magpulong-pulong, magtumpok-tumpok, mag-meeting-meeting para yun pag-usapan. Yes, pag-uusapan yun. But within Jesus and the sinner. Privately. In a spiritual way. John 8:11. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." So, kung may kaisa-isang tao dun sa pulutong na yun ng hapon o umaga man na yun, na pwedeng bumato sa babae, si Jesus lang yun. Siya lang yung walang kasalanan. Pero siya na walang kasalanan, sabi niya, "I do not condemn you. I will not even accuse you. You may go now, but don't sin anymore." So Jesus, who was the only qualified judge, did not judge the woman. Did not condemn her, and just Jesus reminds the woman not to sin anymore. Remember, sin is discussed between Jesus and the sinner for forgiveness.
pinag-usapan ang kasalanan parang ending patawaran for restoration. Which was not what the people wanted. They wanted to discuss the sin, to judge, to condemn, to kill, to hurt. But that's not the style of Jesus. Hindi niya pinagbigyan yung crowd na yun na sila ang makapanaig na mapag-usapan yung kasalanan para maituloy sa judgment and punishment. Pinag-usapan for forgiveness and restoration. Another lesson from the Lord. Kung pag-uusapan ang kasalanan, dapat nandun yung tao who is able to forgive. Otherwise, huwag pag-usapan because it's nobody else's business. Na pag inuungkat ng kasalanan, ang goal ay ma-restore yung sinner, hindi ipahiya, hindi saktan, at hindi husgahan. So what are some other lessons from Jesus? It is best for people to judge themselves first. In fact, to disqualify themselves from judging others. Marami mga religious group ganyan. May kasalanan si ganitong sister, si ganitong brother. Magmi-meeting ang isang council o ang isang kung anumang grupo, pag-uusapan nila yung kasalanan. Dapat wala doon ni isang naglalakas ng loob at may sikmura na sumali sa ganong committee kasi may kasalanan din siya. It's not for them to discuss it. Kaya ang sabi ni Jesus sa Matthew 7:5, "You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye." Sabi, ikaw na mapagkunwari, mapagpanggap, tanggalin mo muna yung pagkalaki-laking kahoy sa mata mo para makakita ka malinaw at nang matanggal mo yung kaprasong puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag kang maggaling-galingan dyan at magbanal-panalan. Wala kang karapatang manghusga o mag-discuss ng sins ng iba. That is the lesson from the Lord. May magsasabi, paano po yan? May nagsabing rebuke one another. Si Jesus ba nagsabi? Dapat mamili kayo. Sino bang may sabi? Jesus did not rebuke in public. Except the religious hypocrites. Wala siyang nire-rebuke. Another lesson from Jesus, it's not for people to condemn or judge others. You don't know. Kahit pa itong babaeng to, halimbawa prostitute, alam ba nila, ba't naging prostitute? Pinabayaan ba ng asawa? Ginutom ba ng magulang? Wala namang babae na bata pa lang ang ambisyon. What is your ambition? To be a prostitute. Walang ganon. Natutulak yung mga tao sa ganon dahil sa mga kabiguan, sa mga pangangailangan, kagipitan, kumakapit sa patalim. Anong malay mo kung bakit ang isang tao ay nagkakasala? Kung anong tulak sa kanya ng buhay para siya mapunta doon at ilang beses siyang umiwas muna bago nangyaring siya'y nadaig ng pagkakataon. We don't know how people suffer. We don't know what motivates them to do what they do. And if we are not going to come to them to help, then don't get near them at all. Especially don't get near them to judge them and to hurt them some more and to add to the already many wounds of their hearts. Lesson, it's not for people to condemn and judge. Kaya sabi ni Lord sa chapter 7 of Matthew, verses 1 to 2, don't condemn others, and God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Malinaw ang turo. Huwag kang manghuhusga. Huwag kang maghahatol para hindi ka hatulan ng Diyos. Kung gaano ka kasungit, kahigpit, ka-istrikto sa iba, ganun din na magiging ka-istrikto sa iyo ang Diyos. Ang trato mo sa iba, lalo sa nagkakasala, yun na yun ang ibibigay na trato sa iyo ng Diyos. Ka-importante. Matthew 7:3, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? So, it is for Jesus, not for fellow men, to discuss people's sin and tell people to stop sinning. Si Jesus ang nagsabi, sin no more. Kasi kung kapwa makasalanan na wala magsasabi sa'yo, stop sinning, pwede ba sabihin, ikaw, when will you stop? Pwedeng talbog sa akin, dikit sa'yo. Kasi hindi ka nga qualified mag-judge.
Hindi ka qualified mag-throw ng stone kasi may kasalanan ka. Napakalaking kabulagan para sabihin mong qualified ka. Dahil siguro hindi ka adulterer, pero hindi ka ba liar? O hindi ka liar, pero hindi ka ba proud? Wala ka ba talagang kasalanan sa mundo? Magkakaiba lang naman ang korte, magkakaiba ng timing, magkakaiba ng sidhi. But all have sinned and fallen short of the glory of God. Kaya mabuti pa, bitawan niyang bato na yan at umuwi ka and plant some kamote. Kesa magkalkal ka at maghukay ng mga kasalanan ng kapwa mo. Conviction is from Jesus and the Holy Spirit. Conviction is between Jesus and the sinner. Not from another fellow human being who is a sinner anyway. Huwag natin gawing ambisyon, mission, at job description to convict others of their sin. Hindi tayo binigyan ni Jesus ng ganong karapatan. Ang unahin mo, sukatin ang iyong sarili. At kita nyo ang nakataya, the law of Moses or the law of Jesus. And obviously, the law of love, the law of Jesus is higher than legal religious law, even the law of Moses. That the teaching of Jesus supersedes all teachings of the Old Testament that contradict the spirit of Jesus' love. So tigilan mo ng kako-quote ang mga law of Moses para magkaroon ka ng tool in your hand para manghampas, manakit, manghusga ng iba. In-overturn na ni Jesus yun with His law of love. Parang, hello, gising ka ba? Nagbabasa ka ba ng New Testament? Matthew 22:36-40. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Tinanong yan. Sinagot. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ang linaw. Which is the greatest commandment? Ang dami nun eh. 10 commandments and 613 other commandments called mizvots. Sinagot ni Lord, isa lang ang law, huwag kayong malito, love. Para linawin, love for God and love for others. Lahat ng law dyan bibitin at sasabit. Pag hindi loving, lalaglag, dudulas, hindi hahawak, magigiba, mababaliwala. The law of love. Kaya si Paul, na napakalalim, napakataas, napakalawak ng pagkaunawa sa teaching ni Jesus, ineko sa 1 Corinthians 13, 1-3. Sabi niya, what if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. Ano pa man ang kaya mong sabihin, ano mang runong, ano mang galing mo magturo, ano man ang husay mo kahit saan, pag hindi loving ang iyong pamamaraan, ang iyong measurement of things, sabi niya, maingay na lata ka lang na kumakalembang ng walang katuturan, sabi ni Paul. Ang halaga sa kanila ng gift of tongues. In verse 2, what if I could prophesy and understand all secrets and all knowledge? And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I loved others. Napakalaki din ang pagpapahalaga nila sa faith at sa prophecy, sa knowledge, sa gift of preaching. Pero sabi ni Paul, baliwala lahat yan pag hindi ka loving. Kasi gagamitin mo lang yung galing mo, yung galing ng prophecy mo, yung galing mo ng pagtuturo, para ka manggipit, para ka pagpasikip ng mundo ng kapwa, para ka manghusga, para ka manakit, para ka mambato. Naging magaling ka pa para lang mambato. Wag na lang. Buti pa, hindi ka na lang magaling. Sabi niya, that's nothing unless I loved people. What if I gave away all that I owned and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I loved others. So the gift of sacrifice, the gift of giving, which was great to the Israelites, sabi niya, kahit pa sarili kong katawan ang ibigay ko para sunugin at ialay, kung hindi naman ako maibigin, walang katuturan. Kaya lahat yan, sinuma total ni Pablo sa 1 Corinthians 13:13. And now these three remain, the greatest of all, faith, hope, love. But the greatest of these is love.
Kahit naman siguro grade 1, pag tinanong mo, loving ba na bumoto ng tao hanggang mamatay? Alam naman ang sagot, no. Loving ba na magpahiya na nagkasala? Alam naman nating no, napapahiya yung tao, nasasaktan ang damdamin. Loving ba na manghusga? Alam natin lahat yun, no. Pagka sinabi mo, in church, disiplinahin natin yung ganong singer, yung ganong instrumentalist, kasi may kasalanan. Itanong mo sa sarili mo, kung anak mo yun, kapatid mo yun, gusto mo ba madisiplina siya sa ganong paraan? Dahil loving ka at mahal mo siya, no naman. Madaling gawin kasi pag di mo ka mag-anak, pag di mo ka ano-ano. Kasi hindi mo mahal. Pero pag mahal mo, gagawin mo ba? Kaya sabi ni Jesus, pag-ibig ang mahalaga sa lahat. Leave the judging to God. God is the judge. Kayang-kaya niya mag-judge, hindi na natin kailangan pakialaman siya doon, panghimasukan o tulungan. Ang itinuturo at inuutos sa atin maging maibigin. So Jesus told the woman she could go. Sabi niya, may nanghusga ba sa iyo? Wala po. Well, hindi rin kita husgahan, kaya lumakad ka na. Go. To go away from the judgmental mob. Huwag kayong makibarkada sa mga taong ginadjudge lang naman kayo. Wala kayong mapapala. At nyo ipagsisiksikan ng sarili nyo sa mga taong lagi kayong chinichismis, ginadjudge. Sa inyo, go. Jesus told the woman to go to the comfort and protection of her own house. To live her sinful life. And to go to a brand new life. Sa inyo, hindi ka na dapat makaladkad ulit tulad ng nangyari ngayon. Magbago ka ng iyong buhay, tanggalan mo sila ng dahilan para kaganyanin. Pero ganun pa man, wala silang karapatan na gawin yon. And to the crowds and the mob, yun din ang unang sinabi ni Lord, without saying the word, go. Kaya nag-aalisan sila una eh. Go away from judging others. Go to your own homes and attend to your own lives. Go to self-reflection and realization. And if you like to go really, go to measure and judge yourselves, not others. Mahilig ka mag-judge, judge yourself. Mahilig ka magparusa, batuhin mo ang sarili mo. Huwag iba. So to the woman, sabi niya, go, don't get stuck in sin. Therefore, don't get stuck in judgment. In other words, don't go and get stuck in cycles. Kung magkakasala ka, i-judge ka ng iba, masasaktan ka, susumbong ka sa Diyos, i-comfort ka ng Diyos, sasabihin sa iyo, huwag ka na magkasala, uulit-ulitin mo lang, pabalik-balik lang yung buhay mo. Para kang sumasakay sa Ferris wheel, kahit ilang ikot, pagbaba mo, nandun ka pa rin, wala ka narating, kasi paulit-ulit. Kasi nasabi sa atin, tama na ang paulit-ulit, alam mo na ang tama, alam mo na ang mali, tigilan mo ang ginagawa mong mali. Huwag mo nang ulit-ulitin, wala kang mararating. Umasenso ka dapat sa buhay. Move forward to a brand new life. To a life without sinful relations and habits. And to a righteous and peaceful life. This is God's will for all of us. Because all have sinned and fall short of the glory of God, we should identify ourselves with that woman. Sinasabihan ni Lord, go. Go away from your sin. Go away from these judgmental crowds and go into a brand new life. Go away from getting stuck ng paulit-ulit, pabalik-balik ng mga pagkakamali at pagkakadapa. Umasenso ka, live that life of sin. At malinaw din sa crowd, kung tayo yung crowd, kung merong sa inyong natetempt, pag-usapan ng kasalanan ni ganun, oy, para tayo yung crowd bitawan natin ang mga batong ito at mag-uwian tayo dahil hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na pag-usapan ng ganyang mga bagay. Ang siyasatin natin ating mga sarili lamang because we're going to be answerable to God for our own sins. Great lessons. Don't be confused. Jesus is the Son of God. Jesus is the one who lived a perfect life. He is our Savior, our Lord. It's our Master. So yung mga turo niya, ang mga ibabaw, kahit kanino pa mang turo, yun ang dapat unahin, yun ang dapat i-apply. At pag yun ang inuna natin, we will fall in love with God more and more, deeper and deeper, because only through Jesus can we know God. He is the personification of the divine. In Him, the fullness of the deity lived in bodily form.
Walang taong naglakad sa balat ng lupa na kumatawan sa kabanalan, sa kabutihan ng Ama, liban kay Jesus. Yung mga ibang mga dakilang mga banal na babae at lalaki na talsik-talsikan ng konting kabanalan from God, reflecting a little glory of God here and there. But Jesus is God who became man. Everything that God wants us to know about Him, He makes us know through Jesus. He is the measure of all things. His teaching is the standard. And His teaching is all about love. Ano ang kahulugan nun sa ating buhay? Panginoon naming Diyos, turuan mo kami na maayos-ayos sa mga katuruan, tumpok-tumpukin, i-classify sa isip namin at bigyan namin ng pinakamataas na halaga ang katuruan ng iyong anak na si Jesus. Ito ay maipamuhay namin. At sa leksyon na pinag-aralan namin ngayon is not to judge others and to go away from our own sins so that we will grow from glory to glory. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating mga pribadong buhay. Lord, as your people ponder these words, teach us, give us practical applications so that we may benefit from this teaching. Be alone with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Go!
Bakit mahilig tayo sa Last Supper as home decor? Available kasi yung Last Supper kasi ang dami niya nagtinda, yung buhat-buhat nila ang dami, pag-aalok sila bahay-bahay. Kaya pag nagkaroon yung isa, magkakaroon din ng buong kapitbahayan at saka relihiyoso kasi maraming Pilipino. Kahit sa hapagkainan, gusto lang nakakakita ng mga religious symbols. At ano pa nga naman ang pinakabagay sa hapagkainan, kundi yung Last Supper depiction in painting or in other forms of art. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang
sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Bakit labis na pag-ibig ang nais kong ibigay? Magmula nang tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan.
Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataglay. O tanggapin, papuri ay tingkin, nagsasabing ikaw aking hanap.
na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Lagi naman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala. Kaligtasang ikaw ang nagpikat. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari. Diyos na banal, ngana'y tinatanghal. Kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas.
ikaw nga ang makilala ko. Ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, kung ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa aking Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!